So, magandang gabi po. Atong topic naman natin ngayon, ito no, sabi ni Sita AMQ, nagmamagaling na naman ito. O siyempre, pakita ko na lang po ang galing ko. Ganito na lang po. Ito naman po, maaaring magsisilbing advice sa Duterte Youth Party List o di kaya sa kanilang abogado na pwede na subukan. Hindi ko naman sinasabi na ito ay mananalo sa ganitong theory. Itong theory lang na develop ko para tingnan natin ang lahat ng aspeto. Bago ko sasabihin, gusto ko lang muna ilagay ang konteksto. Number 2 sa party list election, ang Duterte Youth Party List. Nakakuha sila na mahigit 2 million votes. So, tapos, because of that, tatlong upuan ang inibigay sa kanila. Ibig sabihin, magkaroon sila ng 3 congressman. Ngayon, ang problema nila kasama ang bagong henerasyon na party list ay sinuspende sila. Ayon naman sa interview na ni Ted Filon kay John Rex Laudianco na spokesman ng COMELEC, sinabi ni Attorney John Rex Laudianco, nakaklasiko sa pamantasan ng lungsod ng Maynila, na ang kaso raw ng buhay ng bagong henerasyon ay iba. Hindi po patungkol sa kanilang accreditation, kundi patungkol sa mukhang sa election offense. So, hindi niya tinalakay kung ano yung nagawa ng election offense ng bagong buhay. Pwede po yan ay maaring pamimigay ng ayuda, maaring illegal campaigning, pero po yun sa Duterte Youth Party List, ang akusasyon sa kanila ay nagsimula pa pala nitong 2019. Kung lumalabas, kung patiniwalaan ko yung balita, yung istorya, yung kwento ni Attorney John Rex Laudianco na kaklasiko na spokesman ng COMELEC, ay noong 2019 daw ay nagsampa ng disqualification dito sa Duterte, laban sa Duterte Youth Party List. At ang rason niya doon ay hindi raw nakapublish yung kanilang party list, kaya hindi dapat bigyan ng accreditation dahil hindi na na-publish. Okay? Pag-usapan natin ito. So ngayon, ang kasunod na nangyari nun, nagsampa ng accreditation petition ang Duterte Youth Party List at tapos binasura ng division ng COMELEC. Pagkatapos mabasura, ito po ay nag-file ng motion for reconsideration sa Commission and Bank. Kumbaga, sa higher level ng komisyon at nanalo sila sa Commission and Bank. Pagkatapos doon, edi tuloy-tuloy na election. Alam mo naman ang proseso ng election po, kapag ikaw ay nagsumiti at ikaw ay nagbigay ng manifestation of intent to participate in party list election, ilagay nyo doon ang inyong mga pangalan ng kandidato, nominado ninyo. Tapos, yan po ay automatic na pinapublish din ng COMELEC. Kagaya ng nung nakaraan, lahat ng party list na inaccredit, binigyan ng pagkakataon na magpa-participate, pinapublish din ng COMELEC. Okay? So, itong pinakahuli, pinapublish ng COMELEC kung sino yung pinayagan na tumakbo. Okay? Ganun po. Tapos, pagkatapos na ma-publish, pinapublish din uli kung sino ang nakakuha ng bawat numero ng bawat isang party list. Okay. Ngayon, kung titingnan mo ang proseso sa Republic Act 7941 na sinasaad ng batas kung paano magparehistro ng party list, ay ilalagay mo lahat, pati plataforma mo, kung anong re-representa mo mga sektor, at ilagay mo lahat doon. Pagkatapos, pag pinayagan ka ng COMELEC, saka pa lamang ang order of publication. Tapos, nakalagay po sa section, tingnan natin sa batas, na ang may obligasyon na magpapublish ay ang COMELEC mismo. So, nakalagay dito sa batas, sa section 5, registration. Sinasabi, the organized group of persons may register as a party list, as a party, organization, or coalition for purposes of the party list system by filing with the COMELEC not later than 90 days before the election
a petition verified by its president or secretary stating a desire to participate in the party list system as a national, regional, or sectoral party or organization or a coalition of such parties or organizations, attaching thereto its constitution and bylaws, platform, program of government, list of officers, coalition agreement, and other relevant information as the COMELEC may require, provided that the sectors shall include labor, peasant, fisherfolk, urban poor, indigenous cultural community, elderly, handicapped, women, youth, veterans, overseas workers, and professionals. The COMELEC shall publish the petition in at least 2 national newspapers of general circulation. Ito po. Binasa ko na ang batas. Sinabi, the COMELEC shall publish the petition in at least 2 national newspapers of general circulation. The COMELEC shall, after due notice and hearing, resolve the petition within 15 days from the date it was submitted for decision, but in no case not later than 60 days before election. Okay? So, yan po ang batas, Section 5. At sang-ayon dyan sa batas na yan, ang ibig lang sabihin kung sinunod ng proseso, mula nun sa pag-apply pa lamang ng Duterte List publication, bago magkaroon ng hearing, kung tatanggapin sila o hindi, ay ang COMELEC muna ang magpapublish. Tanong, sino, ayon sa batas, sino ang may obligasyon na mag-publish? COMELEC. Ibig sabihin, kung COMELEC, walang obligasyon at Duterte Party List na mag-publish ng kanilang petition for accreditation. Gets nyo? So, in other words, kung ang sinasabi nila na tanggalin ang Duterte Youth Party List dahil daw hindi nakapublish, wala pala kasalanan ang Duterte Youth Party List kung totoo man na hindi sila na-publish. At tandaan nyo, kung ganon, ang may kasalanan ang COMELEC. Kung totoo man. Pero bakit pinayagan ng COMELEC na tumakbo? 2019, nanalo sila isang upuan. 2022, nanalo sila isang upuan. Ngayon, 2025, nanalo sila 3 upuan. Number 2 sila. Yan ang sitwasyon. Yan ang katotohanan, hindi kasinungalingan yan. So, ano ngayon? Basta na lamang ba natin na tanggalin sila, tanggalan ng karapatan na umupo? Na ayon naman sa Republic Act 7841, ay ang COMELEC ang may obligasyon na mag-publish, hindi po ang Duterte Youth Party List. 7491 pala. So, para maniwala kayo sa sinasabi ko, mas maganda siguro na ipakita ko sa screen ang batas mismo. Ito ang batas. O, yan. Republic Act 7491. O, nabasa nyo ba? Section 5. May nakalagay dyan. Section 5. The COMELEC shall publish, ibig sabihin ang COMELEC magpapublish the petition in at least 2 national newspapers of general circulation. So, ngayon, sitwasyon, COMELEC may obligasyon. Halimbawa, hindi pinablish ng COMELEC at binigyan nila ng accreditation ang Duterte Youth Party List at binigyan ng karapatang tumakbo at nanalo. 3 beses nanalo. Ano sa tingin ninyo? Tama ba? Natanggalan ngayon sa 3 upuan ng karapatan na umupo ang Duterte Youth Party List? Ang salita ko dyan, ang sagot ko dyan ay hindi po tama na tanggalan sila ng karapatan. Ang may kasalanan ang COMELEC kung totoo man na hindi na-publish. Kasi obligasyon ng COMELEC magpa-publish.
And moreover, kahit sasabihin natin na hindi nag-publish sa dalawang newspapers in general circulation, ay yung pag-publish mismo ng COMELEC sa lahat ng dyaryo kung sino ang kandidato sa kada eleksyon, na 3 eleksyon na, panghuling eleksyon 2025, nag-publish din sila ulit, ay sapat na po yun na compliance sa utos ng batas. After all, pag tinignan natin ang Constitution mismo ay hindi nagsasabi kung anong klaseng publication. Hindi nga nagsasabi kung sa TV, sa radio, o sa newspaper. Lahat po ng klase ng pagpa-advertise ng COMELEC ng kanilang election at pag-announce na kung sino ang nakbigyan ng accreditation para sa election na ganito. Halimbawa, nung election sa ngayon, nag-anunsyo po ang COMELEC, nilista kung sino ang mga pinayagan nila na tumakbo para sa 2025 party list election. Kung ako tanungin nyo po, kung ako lang yung tanungin, opinion ko lang yan, huwag kayo magalit. Ay sapat na po yan na compliance, substantial compliance sa requirement ng Constitution na publication. Basahin natin ang Constitution. Dito nyo makikita na mismo yung ating Constitution ay hindi nagsasabi kung anong klaseng publication. Yan, nakita ninyo yung highlight. May highlight. Section 5, Section 5 ng Article 9C ng ating 1987 Constitution. Ito register. Register after sufficient publication. Hindi sinasabi kung anong publication. Hindi nga sinabi kung ilang publication. Basta sinabi sufficient publication lang. Political parties, organizations, coalitions. Yan po ang sinasabi ng Constitution at ang sinasabi naman ng batas natin ay obligasyon ng COMELEC ang mag-publish sa 2 newspaper na general circulation at dapat magkaroon ng hearing 15 days before the date it was submitted for decision but not later than 60 days before the election. So kung ganun man, ladies and gentlemen, wala tayong magagawa. Kung tatlong eleksyon na, ando na sila, sino ba tayo para pigilan sila? Kahit man sabihin natin kung masama man ang kanilang intention, magnakaw man o hindi, wala tayong magagawa dyan. Natupad na nila ang hinahanap sa kanila ng Constitution at ng batas, Republic Act 7491. Kaya po, moot and academic na po ang pagtatanong. Next, mayroon tayong sinasabi. 2019 pa palang case na yun. Noong 2019, hindi raw na desisyonan ng COMELEC. Anong ibig sabihin po? Ladies and gentlemen, lahat po ng tao sa Pilipinas, pati organisasyon ay tao ang turing ng batas. Sinasabi na lahat ng mga tao ay sa ilalim ng Bill of Rights, may tinatawag na right to speedy disposition of cases. Yan ay kung civil cases. Pero kung criminal cases, ang lahat ng akusado ay may right to speedy trial. Ganun po yun. Ngayon, kung hindi dinesisyonan ng COMELEC, automatic na yun na granted. Hindi na pwede buksan, ipagpatuloy pa ulit yung kasong 2019 pa sinampa. Ang tawag yan, moot and academic na. Besides, pumatong na po yung prinsipyo ng laches. Ang laches po niyang prinsipyo sa ilalim ng batas ay nagsasabi na hindi mo na pwede hagilapin pang iyong karapatan kung ikaw ay natulog sa pansitan ng mahaba-habang panahon. At dahil sa pagtulog mo, nahayaan ang taong iyan o ang organisasyon na magsagawa ng kanyang kung anong gagawin niya para sa kanyang karapatan na sa tingin niya ay karapatan niya.
kung ituring natin ito sa aktual na kaso ng Duterte Youth Party List, natulog sa pansitan ang COMELEC 2019, 2022, at 2025. So, makatarungan ba yan na hindi mo paupuin ang matapos na nananalo yung party list na yan? Pero kung meron man sa lahat ng pinakamalaking dahilan na pabor para sa Duterte Youth Party List, hindi man ako pabor dito, ay kasi ayaw ko yung kanilang agenda, aawayin ang lahat ng NPA. Pero ganun pa man, wala akong magagawa. You may be my enemy, but I will defend to death your right to your rights. The right to invoke and be respected of your rights. So, yan po ang aking masasabi. So, ngayon, ang sinasabi sa prinsipyo ng political law, pinakaunang prinsipyo sa lahat ng bansa sa mundo, Vox Populi, Vox Dei. Ibig sabihin, ang Vox ay voice. So, the voice of the people is the voice of God. Sa Tagalog pa, ang boses ng tao ay boses ng Diyos. Ngayon, nung hinalal sila, yan po ay boses ng tao. At katulad din yan ng boses ng Diyos. Kaya wala tayong magagawa. Kung ako tanungin ninyo, ay dapat na lang natin hayaan na gano'n na lang. Or pwede rin. Bakit? Sabi ko nga kanina, every election day, pinapublish ng COMELEC kung sino yung party list na kwalipikadong tumakbo. Pangalawa, publication din yan, yung magkakampanya ka, magbibigay ka ng leaflets, ako'y party list, Kabataan Party List, Core Party List, publication din yan, na-sanction din yan ng COMELEC dahil COMELEC ang nag-uutos ng lahat pwede kumampanya. Paglalagay naman kanilang mga tarpaulin na mga Duterte Party List, publication din yan. Lahat po publication, hinayaan ng COMELEC na ganun. Inauthorize sila ng COMELEC na maglagay ng kanilang campaign materials, na maglagay ng kanilang tarpaulin. Publication din yan. At nung kahit sabihin natin, pwedeng ihabol, pwedeng i-publish na bukas o makalawa, i-publish na ulit kasi hindi naman nagsasabi o hindi naman nag-uutos ang batas kung kailan i-publish. Basta ay sinabi lang after sufficient publication. Ngayon, after sufficient publication, saka na lang i-recognize. Pwede rin. Pero ang aking tayo dito ay natupad na po ang kinakailangan ng konstitusyon at batas na nagkaroon ng publication sapagkat hindi naman sinabi ng konstitusyon at ng batas kung anong klase talagang publication ang kailangan. Sa batas, sinabi lang, general term pa rin, to be published into newspapers of general circulation. Hindi sinasabi ko anong klaseng newspaper, basta general circulation lang. Hindi sinasabi kung sa Inquirer, o sa Manila Times, o sa Daily Tribune, o sa Philippine Star. Basta, may publish lang. Ngayon, mas mataas pa ang sugo ng konstitusyon kung hindi man nasunod ang batas. Basta nasunod lang ang konstitusyon na sinasabi after sufficient publication, tapos na ang usapan. Therefore, ladies and gentlemen, there was substantial compliance that justice must be done, must be rendered. The voice of the people in electing the number 2 party list ay respetuhin yan dapat. Ganun lang po ako masasabi.